Ayan mga boss, may gagawin tayong maliit na amplifier, mini amplifier to. So ayan yung tatak niya, low pin o paano ba to, low pin o paano ba pag-pronounce ito, hindi ko alam. V kasi, tapos ano, ito yung model niya, LP838. Tapos ito naman yung pinaka ano niya, merong power, ilaw dalawa. Ba't kaya dalawang ilaw nito? Merong bass volume, MP3, tapos treble, tsaka bass din uli, tapos volume. Ano kaya meron? So sa likod, audio input, tapos super bass. Ano ba to? Positive, negative. 2.1 kasi nakalagay, ibig sabihin 2 channel plus 1. So malamang pang subwoofer to. Then ito yung pinaka speaker at saka supply. Ngayon may speaker tayo. Tingnan nga natin. Ang problema nito, sounds ata. Dito muna, sa lip muna tayo. Madalas kasing sira ang lip. Yan, lip. Tapos lagyan natin ng audio. Yan. Then supply. Ngayon up, hindi na kasya. Power on natin, hindi aabot yung ano natin eh. Ayun, volume, walang sounds wala mga boss. Ito nakano na rin. So lipat natin dito sa kabila, yung right. Yan yung right. So meron yung right, yung super bass kaya wala dito mismo sa pinaka ano, sa pinaka puno. I-inject natin, dahan-dahan lang, baka magdikit naman. So wala din, isang channel lang ang gumagana, right lang, tapos yung left wala. Punutin natin uli. So paano ba to? Dito na lang siguro, kalasin natin lahat. Ito, iwan natin. So siguro yun, kalasin natin to. Kuha tayo ng screwdriver na maliit yung, wala tayong pambukas na ano maliit na screwdriver. Kasya ba dito yung, meron ako dito eh. Naku, pwede pa kaya to? Ayun, umubra pa naman, nakakalas pa. Kuha tayo magnet, lagay natin dyan. Kasi maliit masyado yung screw nya, hindi natin alam kung uubra to. Para makita natin yung, ito muna yung bubuksan natin. Yan. Tapos dalawa. Maliit lang ng tornilyo nyo. Ayun, may IC pala siya dito sa ilalim mo. Ang kwento sa akin ng mayari ito, parang ano, parang inayos na lang niya yung IC ata nito. So tingnan nga natin kung ano. So matik yan, pag ano, baka sira yung IC nito. Ano kaya number ng IC nito? Okay, kakalasin natin talaga dito sa ano, apat pa na tornilyuhan. Ayun. So ito yung laman niya, maganda rin pala. Kaya lang may sapin to. Ito walang sapin. Naputol daw to, sabi ng may-ari, yung pinakahinang. Baka nga hindi nakahinang yung ground ng isa. So possible nga na ano,
Ayusin muna natin yung hinang. Baka sakali. Dito kasi parang may part na hindi gaano nakakapit yung hinang. Ayan. Kapit ba? Yan. Yan. Nakakapit ba yung hinang dito? So gamit tayo tester. Check natin kung nakarating. Sa paa mismo. Dito. Ay. Magkamali yung tester natin. Okay. So andito yung tester natin. Yung mismong paa, tapos dito. Ayun, contact naman. Okay. Okay naman. Paano ba yan? So okay naman. So hininang na lang to ni Kuya. Si Kuya na ata nag-repair nito eh. Ano ba gagawin natin dito? Hanapin natin yung pinaka-audio input niya. Audio input nitong sa bus. Ito. Tatakbo dito. Capacitor. Papasok dito. Tapos labas. Malamang ito yung pinaka-audio niya. Yung sa dalawa naman ay ito. Ay hindi, itong dalawa. Galing dito sa main volume. Papasok. Pag-aralan natin mga boss. Tapos mamaya audio trace natin. Balikan ko kayo para hindi humaba yung oras natin. So, gumamit ako ng audio trace para nalaman ko na kung saan yung input ng ito kasi yung para sa left and right na sounds speaker. Itong IC naman para sa subwoofer. So dito volume natin, sagad natin. Meron. Tapos ito naman yung papunta sa Yan. Merong audio. So ibig sabihin sira na tong dalawang IC kasi yung audio signal na pumapasok sa kanila meron. Yung palabas nila sa speaker wala. So possible sira tong IC. Kaya lang naisip ko mura na lang yung mga 2.1 system na amplifier. Tatanungin ko si Kuya kung ipapagawa niya to kasi unang magbabayad pa siya sa akin ng labor plus bibili pa ng IC. So tingnan natin sa online, parang may nabibiling mura lang ngayon ng mga class D na 2.1 amplifier. Practical pa ba to? So saglit lang mga boss at